I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Current situation mo dito sa puso mo. Isa lang. Hahaba eh. Pag doble-doble. So, meron tayo ditong Ace of Cups, ito. Queen of Swords, the Sun, Six of Wands, at ano to? King of Cups, at Knight of Wands. Kasi ang kwento na to ay more likely tatama lahat sa kwento ng partner mo at ng other person. Pero para malaman natin kung para sa iba ang reading, i-discuss din natin yung sa iyo. Kasi may kwento na pinagsabay. Dito kasi mukhang break na kayo. Pero may someone dito, pabalik-balik. Pero ito kasi gustong humabol kanina. Pabalik-balik ba? May someone na pabalik-balik on and off yung connection nila. Pero break na sila. I mean kayo. Kasi kayo to. So, hindi ko alam kung sino yung bumabalik-balik. Ikaw ba? O yung person mo. Pero, dahil nga gusto nito sumama, tingnan natin kung sino. Pero puro pusa kasi. Ay, may babae doon. Babae siguro. So, ewan ko kung sino ka. Babae ka ba? O lalaki? So, sabihin na lang nating energy. Okay? So, yung energy dito ng babae. Okay? So, pwedeng ikaw to. Kung ikaw yung babae, ikaw yung balik-balik dito sa person mo. Kahit break na kayo. Ngayon, kung lalaki ka naman, either yung babae, yung balik ng balik sa'yo, o ikaw to, na lalaking ini-embody yung feminine energy, so, submissive, follower, introvert. Ang dating kasi yung lalaki dito, kung ini-embody yung feminine energy, sunod-sunuran lang siya dun sa partner niya. So, parang mas matapang pa sa kanya yung partner niya. Ganon ang dating. Bossy. Siya lagi nasusunod. So, kung ganon ang situation, let's proceed. So, balik ng balik yung babaeng energy dito. Sa lalaki. O sa masculine energy. May anak kasi sila. Gusto nung babae makipagbalikan. O babaeng energy. Pero ayaw na. Noong masculine energy. Kaya nga may bago na siya, di ba? Tinatry nitong feminine energy na i-win tong masculine energy. Pina-flirt niya siguro. Kasi nga, gusto niya pa maging sila ulit. Pero, for some reason, ayaw na nga noong masculine energy siguro dahil
committed siya dito sa other person. Ano to? Bumaliktad tong mga to. So, kung ganyan situation mo, let's proceed. Ito na, puro sila na ang kwento dito. Sila na bida. Sila lagi ang topic. Current situation nila ngayon. Sabihin na lang natin, anong feelings nila para sa isa't isa ngayon? Ito, teka. Dito yung feelings ng other person at dito naman ang feelings ng person mo para dito sa other person. Six of Cups. Ano to? Siguro ikaw yung original. Kasi, more likely, mistress yung other person o sabihin nating kabit. Siya yung pinalit sa iyo. Broken hearted daw siya. Kasi hindi daw masyadong communicative yung person mo sa kanya. Nagsiselo siya. Baka maiba na siya. O baka bumalik siya sa iyo. Parang puno siya ng jealousy. Kaya siya broken hearted. Sa bagay. Hindi kasi communicative yung poso niya dito. So, hindi niya magets kung anong takbo ng isip niya. Cold baga yung partner niya sa kanya. Ngayon, dito naman sa feelings ng partner, ng person mo sa kanya. Kasi, mukhang namimiss ka pa nito. Kaya pala nagsiselos tong other person. Kasi, mukhang may feelings pa tong person mo sa'yo. Hihintay ka niya bumalik. Kasi yung energy nung person mo dito mukhang in control. Literal na cold. Kasi logical siya dito. Di niya yata nakikita yung future dito sa other person. Na parang ang dating pinag-compare niya kayong dalawa. Sino mas beta? Yung past o yung present? More likely, tingin niya sa ngayon, mas beta yung past. So, mas beta ka dito sa kasama niyang person nowadays. Hintay ka niya na mag-communicate o bumalik. So, anong next action niya?
ng poson mo dito sa other person at sa'yo. Ayan natin. Teka, King of Swords pala to. Knight pala to. Kala ko to yung King. Sabagay, pag pinag-combine mo naman to, silence ang dating. So, ganun din yon. Communication. Tapos, broken-hearted. So, no contact yan. Ganun pa rin. Hanggang dito, ganun pa rin. So, anong next action ng poson mo sa kanya? Wow, double 9 pala to. Hindi ko napansin agad. Seryoso kasi. Pag 9, alam ko masyadong seryoso. Yung meaning nun. O masyadong idealistic. Siguro kaya cold pa rin siya. Hanggang sa future. Dito sa other person. Marami yatang demand kasi, puro 9 kasi to 9 of cups, tapos 9 of pentacles. Ang dating sa akin, marami siyang wish. Wish na luho. Demanding siguro. Kaya siguro na turn off tong person mo. Madami siyang gustong mangyari na hindi naman kayang gawin ng person mo. Ano pa? Feeling niya hindi niya deserve yung stability na gusto sana niya ibigay sa dawan niya. Pero parang di niya nakikitang dawan niya to. Pero wait lang. 3 na pala to. So, 3 na. Kasi pinag-compare niya nga kayo. Feeling niya mas okay yung past. So, mas okay ka kaysa dito. Sa other person. Kaya, ayan. Cold siya dito. Ngayon, dito sa pot mo, double 3 naman. Ay, Harry. Double 3. Sa kanya, double 9. Ito, 9 sa'yo, double 3. So, ang dating sa akin, next action, mukhang hingi siya ng advice sa ibang tao. Sa friends, relatives, tungkol sa relationship niya. Niisip niya siguro bumalik sa'yo. Kasi hindi na siya masaya dito sa other person. Dahil masyadong maluho o demanding o masyadong insecure.
So, next action sa'yo. Teka lang. Parang may kulang dito. Oo nga, ito oh. Kulang ng isa dito kasi ito yung kanina eh. Paisip ako. Kulang ng isa. Ito kasi clarification dito. Ito yung isa na naghihintay. Kulang pa ng isang card. 2. Kasi dapat tagtatatlo eh. Tatlong spread. Tatlong set ba? Nagkulang ako ng isa. Kasi tatlo kasi nakita ko eh. Dumoble yung dahil sa clarification. So, next action sa'yo. Bukod dun sa sinabi ko kanina. Malay naman natin. Ay, kasama yon sa next action. Kaya lang, number 2 kasi to. Di ba, indecision to? So, pag pinagsama natin to, mukhang malabo. Collaboration to. Gusto niyang pag-collaborate ulit sa iyo. O magkaroon ng cooperation. Usapin ka. At ituwid ang kanyang pagkakamali. Pero for some reason, doubt siya kung papabalikin mo pa ba siya sa buhay mo o kung magre-reply ka. Parang takot siya dito sa kung ano man pwede mong sabihin. Nahiya siya siguro. Kaya for some reason confused siya kung babalik pa ba siya sa iyo o kung communicate ka pa ba niya. So, next action dito, cold siya dito sa other person. Sa'yo naman, nahihiya siya bumalik. Nahihiya siya makipag-communicate sa iyo. Although, hinihintay ka niya dito. Gusto niya siguro mangyari, ikaw na lang kusang bumalik. Wala siya sigurong lakas ng loob. Lalo na kung ganyan na ipinagpalit ka sa iba. Kasi malaki chance na mistress to eh. Yung other person. So, yun lang naman near future. Di naman yan forever. So, yan yung near future natin dito. More likely, wala siyang gagawin sa ngayon. Dagdag info. Ito. Your desire is within reach. Have faith as everything is working in your favor. So, malaki chance na maaaring mangyari ang gusto mong mangyari. Dito. Depende sa iyo kung anong gusto mong mangyari. Kung gusto mo pa bang i-manifest ang taong to, hindi na. Ito huli. You've got the power. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. Parang ang dating nasa sayo na power.
kung paano may iba ang kapalaran. Kasi parang ang dating dito, ikaw, sarili mong action to. Nakasalalay sa iyo ang magiging future. Anong takbo nito? Tong kwento. Sa bagay, ang future naman nakasalalay sa sarili nating desisyon. Anyways, punta tayo sa clue. Magbibigay ako ng 8 clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kanina pa to. Tumatalon. Lovers. Meaning, love, union, choices, relationship. Oh. Lovers. Ano kasi ito overcoming challenges o challenges. More likely reunion. Reconciliation. Sa bagay, yun din naman ang tinakbo ng kwento na to. Gusto niya bumalik. Kaya lang nahihiya nga siya. Kaya pala sabi dito, depende sa iyo. Sa iyo nakasalalay ang future. Sa desisyon mo kung tatanggapin mo pa ba to sa kabila ng lahat na ipinagpalit ka sa iba. Tapos ikaw pa yung gagawa ng aksyon. Kaloka din. Ikaw na nga ipinagpalit. Kasi ikaw pa mag-i-initiate ng action na bumalik siya sa iyo. Ang sakit na ulo ko. Diba? Parang ang too much naman nun. Pinagpalit ka siya. Siya may kasalanan Kasi ikaw pa yung gagawa ng way. Para magkaayos kayo. Diba? Kaloka. So, again, it's all up to you. Kuha tayo ng ibang clue, ha? Widow? Ano to? May unrequited love pa tayo dito. Itong unrequited love, more likely dito sa takbo ng kwento sa partner mo at dito sa other person. Puno ng jealousy yung other person. Nagsiselos sa iyo. Feeling niya ay nagko-connect pa rin kayo o ewan ko, malaki ang selos niya. Sa iyo. Nagsiselos siya sa iyo. Kasi di sila masyadong okay nitong person mo. Di sila masyadong nag-uusap. Widow. So, yung babae dito, may babae dito na widow. Pwedeng malaki chance na yung other person, yung widow. Alam nga naman ikaw, may person ka nga. Diba? Partner mo nga to. So, yung iba sa inyo, ang other person o other person ay byuda. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. D, letter D, sa whole name o nickname. Baka silip pa rin ang hangin. So, 4 na yan. Stranger. Yung iba sa inyo, di nyo kilala yung other person. O sabihin natin, kilala nyo pero hindi nyo ka-close. 4 na yan. So, may someone na taga-malapit. So, pwedeng kayo to. Magkalapit o sila yung magkalapit. Kung long distance kayo. Ito, August, August. Hindi memorable, pay attention sa buwan na to. O baka dito mangyayari yung reconnection. August. Possessive. Tingin ko itong possessive na to, yung other person. O yung mistress. E. Ito na pala huli. E. May letter E sa whole name mo, nickname mo. Itong person mo o other person. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.